Napakagandang mensahe natin. At darang po tayo sa pagto sa report. Si Pastor David ay mabuting anak. Siguro mabuting magulang din yan. Pagdating na yung araw. Praise God. Sistema rin yung report po. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga sa kanya. Sabihin ng Diyos. Yung sinasabi ko, 3 weeks pa lang tayo, no? From New Year. Nagdari na naman kami ng isa. Okay, nung pumunta ako ng sila, naka-recover ako 100%. Talaga, pagbaba, after 3 weeks, ito na naman. Grabe talaga. Pero doon, po rin ang Panginoon. Naranasan ko yung kalaringan ng Panginoon ko. Isang linggo lang ako mahigit doon, pero yung kalusugan ko, umalik sa 100%. Pero ngayon, ito na naman. Ingat-ingat tayo. At meron din mga pagsubok sa buhay, mga hadlang kaya ng kaaway dahil tayo ay nasa level number 3 o number 4 patungkol sa paghahanda ay magsinapan na natin mabuti. Amen? Amen. At ito nga, ang daming hadlang. Nung nakaraan, kasi nakita ko yung gulong, yung sasakyan namin, nakita ko yung gulong. Good na yung harap, yung likuran, medyo okay pa. Ipaparotate ko sana, ilalagay ko sa harap. Matagal ko nang balak yun, siguro 2 weeks ago, balak ko nang iparotate kasi nga, magugod-good na yung gulong. Mas mabilis na rin magugod yung harap. Pinatingin ko, para iparotate. Tinanggal na yung gulong sa likod. Nakita na may mga bukol-bukol na. May mga bukol na tapos parang may diwa bibigay na doon sa yung gulong sa likuran. Which is makapal pa naman. Kaya lang, yun na yung condition niya kasi expired na 4 years na higit. Nahigit ng 5 years na rin yung gulong na yun. Kaya expired na, sabi nila. Anytime, sabi nila, pagka gamitin mo pa ito, anytime, puputok na siya. Sabi nila, kahit nakapark ito, ay pwedeng pumutok. Sabi na naman, kaya nakahiram kami ng sasakyan ng oras. Dahil yung condition nga ng sasakyan. May reserva din ako, kaya lang yung reserva na yun ay 9 years old na. Katanghanin na rin. Katanghanin na rin. Pero kung rin ang Panginoon from Umingan, yung nakaraang, nung bago taon, kasi nag-plug din yung gulong namin ngayon. Pero Umingan, pauwi, yun ang gamit ko. Kung rin ang Panginoon, sabi ko yung 9 years old na gulong, ay inuwi kami dito. Kung rin ang Panginoon. Pag-iingat na ng Panginoon yun. So, hindi ko na rin ilan yun. So, anytime, naghahanda tayo para sa mga paghahanda. Kaya lang, magastusin naman pagdating sa mga pangailangan. Kailangan i-replace yung gulong. Dalawa. So yun, kinakaharap natin, maraming mga pagsubok. Focus tayo sa paghahanda, pero daming nagiging hadlang. Ano man ang maging hadlang, focus tayo sa ating mga pananampalataya, sa mga ginagawa natin, patungkol sa mga paghahanda. Anyway,
ang Diyos ay magbibigay, amen, ng mga pamaraan tungkol sa mga bagay niya. Panalangin natin kasi yung nag-confess kami rito na konsema yung pati ko. Amen. So, 2 weeks, 3 weeks yata, ay 2 weeks, 1 week yata, ay yung nakikipag-deal, sabi niya, meron ng interesado. Binigay namin yung number namin, kaya hindi pa tumatawag. Panalangin natin kung anong kalooban ng Diyos tungkol sa mga bagay niya. Dahil pag may ibenta yun, masisimulan ko na yung project natin doon. At sana pagkaroon ng Panginoon. Para makahabol tayo sa mga paghahandang gagawin natin. Kaya ng Panginoon. At nalayan natin para po ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito sa atin, sa mga pinagahanda natin. Amen. And any worries, lahat ng mga bagay na ano bang bumabagabag sa atin sa ngayon, sa Diyos natin lahat. Amen. Bahala na ang Panginoon patungkol sa mga bagay na ito. Manatili tayo sa pananampalataya, manatili tayong naglilingkod, manatili tayong pinangyayari yung mga bagay na kalooban ng Diyos. At ang Diyos ang bahala sa atin. Amen. Ito nga, Foundation Day is coming, February 6 ang na-establish ang Gospel of Christ Philippines. Hindi naman. Dati, the Gospel of Christ. Amen. Apostolic Doctrine, Pentecostal Oneness. Pero ang registered is the presiding elder of the Gospel of Christ. Yan, medyo komplikado yung mga situation ng church dati. And 1992 yato, 1994, naayos nila. Kaya naging the Gospel of Christ Philippines. Hindi na mailagay yung the Gospel of Christ kasi meron ng church na na-register ng the Gospel of Christ. Yan. Nilagyan nila ng Philippines, kaya maging hindi siya tugma dun sa nakarehistrong iba ng the Gospel of Christ. Yan. Nagkaroon ng Philippines. So, yun yung history. Kaya, yun, nung na-register itong the Gospel of Christ Philippines, yun na yung ginagamit natin na naka-register. So, that's the history. Pero wag tayong malilito, wag tayong mababagabag sa kahit anong titulo ng church dahil ang rehistro natin ay hindi dito sa lupa. Meron tayong registration sa langit. Amen. Yung Jerusalem na nasa langit na siyang ina natin. I think 4:6 ng Galatians. Basahin niya na mayroong Jerusalem sa langit na siyang ina natin. Ibig sabihin nun, Jerusalem is the sentro ng worship. Amen? Sentro ng worship ng Jerusalem. Ay yung Jerusalem sa langit ay yung mother church natin lahat. Doon tayo magpapasakop, doon tayo magpapa-affiliate. Amen? Doon sa administration yun sa langit. Ang tanong doon, ikaw ba ay recognize ng church sa langit? Ikaw ba ay recognize ng Diyos as a church? Amen? Dahil ang nire-recognize ng Biblia na church is the church of the firstborn, the church in the wilderness, and the church of Christ. Hindi rin church of Christ na naka-exclude dito sa lupa. Ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Upon this rock, I will build my church, sabi ni Jesus Christ. Yun lang ang church na recognize ng Bible. Ano yung church of yung 7 churches? Ano yung 7 churches na yun? Recognize din ba yun? O
O recognized ba yun as an individual church? Bakit sila naitala sa Biblia? Amen. Ganito yun. Yung Smyrna, Philadelphia, ano ba yung mga church na yun na pito? Alam nyo? Ano pa? Laodicea, Sardinas, Sardinia, ano pa? Laodicea, ano pa? Pito. Yung pitong churches na yon, affiliated yon sa Church of Christ. Amen? Church of Christ. So hindi yun talaga, di-recognize sila dahil sa panahon ni Kristo, yung mga yon ay naging sangat. Amen. Tayo naman sa panahon natin, we belong to the Church of Christ. Amen. Sa paanong paraan, we are under the doctrine of the apostles. Amen. At naniniwala sa isang Diyos. Yun ang affiliation natin sa Church of Christ. Amen. Maliban sa iglesia, sa tatlong yon, hindi na i-honor hanggat hindi ka magpasakop sa mga iglesia na yun. Amen? Eh hindi tayo nagpapasakop dun sa Old Testament kasi nga Church of the Firstborn, hindi ako pwede. Pero hindi yun ako. Ito ay ayon sa mga turo at aral ng Diyos, turo at aral ng Panginoon sa kapanahunan. Hindi tayo pwede ron dahil hindi tayo nabuhay kasama ng mga Israelitas nung sila ay nasa ilang. Iba ang doktrina sa kanila, iba ang ebanghelyo para sa kanila. Amen? Yung ebanghelyo sa kanila sa Church in the Wilderness, hindi para sa atin. Ano ang ebanghelyo para sa panahon ni Kristo? Ano? The kingdom of God is at hand. Yan ang ebanghelyong ipinangaral ng ating Panginoong Kristo. Amen? Ano ang ebanghelyong ipinangaral ni Kristo? That we belong to the Church of Christ. Sabi ni Kristo, I and my Father are one. Yan ang mga aral, yan ang mga ebanghelyo na dapat maunawaan natin para tayo ay maging kasanib o kaanib doon sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yan yung mga kaibahan. Pagtuturo na tayo, pagtuturo na. So yun mga kapatid, foundation is coming, foundation day, February 6. At gaganapin ang February 4. Amen. So ganun tayo ulit. Yung gustong pumunta, magparehistro para ma-accommodate tayo ng sasakyan. Amen. Magparehistro kay Sister Glo. Same time, siguro next week, pag-usapan natin ulit. Parehong oras ang alis, parehong sasakyan ang gagamitin. Yung mga gustong sumama ay magparehistro na lang. Amen. Sa amin, muna kasi doon dahil membro kami ng choir, may mga nakahandang mga pagganap ng choir ng The Gospel of Christ sa pagsasanay. Amen. Amen. We take this opportunity ba yun? Na maging bahagi ng pagsasanay na ito para sa 50th celebration ng church. Amen. Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At nakikita rin namin, nakikita ko sa aking sarili, sana this choir na inihahanda para sa mga himig, awit sa Panginoon ay maging ano na sabihin, maging isa sa mga grupo na magbibigay parangal sa pagdating ng Panginoon. Manalangin natin. Yun lang yung
Sa akin, yan ang nakikita ko. Ang grupo ng Juan ito, isa sa mga magbibigay parangal para sa pagdating ng kaya mapalad ang mga bahagi ng Juan ito. So ganun po ulit, February 4, tayo ay pupunta ng Migan para mag-celebrate ng ating 50th Foundation Day. Golden anniversary ng church. Hindi siya Jubilee. Jubilee is 49 to 50. Amen? Pero yung 50th kasi is golden. Amen? Yung celebration nila ng Jubilee, tapos na. Late na sila. Late sila. Kasi kung pag-aaralan mo yung Bible, on the 49, kasi di ba 7 times 7 is 49. Doon magsisimula ang Jubilee. Hindi nila, siguro, kinaya lang kasi nila, kaya hindi nila nakuha talaga yung buod ng celebration ng Jubilee. Okay? Sa atin, nasunod natin, on the 49th. The 49th year. Tapos meron pa nga nasa ikapitong araw ng ikasampung buwan. Okay. Nasunod natin yun, yung celebration ng September. Yung celebration natin ng September, iniugnay din natin ayon doon sa nakasulat sa celebration ng Jubilee. Amen. At nakikita ko, mayroon tayong, ang Israel, mayroong 7 celebration na ginaganap. Feast of Tabernacle, Feast of the Unleavened Bread, Feast of the Passover. Ito yan. Tapos sinicelebrate nila. Feast of the Weeks, and then Feast of ano pang feast dito sa yung Holy Week. Kasi may Feast of the Week, may Feast of the Holy Week. Parang ganon. Ito yan na sinicelebrate ng Israel. Amen. Kaya tayo 7 times tayong pupunta ron sa loob ng isang taon. Kasi for the feast celebration, amen, yung may natin ayon sa pagkakatalaga sa Israel, amen, the celebration. Iniisip ko, January, New Year, February, Foundation, April, yung commemoration of Lord's Supper, May, Pentecost, October, Thanksgiving, October 10, sunod. December, Convention, ano kaya ang kapito? May nakalisip na tayo, ano kaya? Naisip ko yun, nung nandun din ako sa weekend, itong convention nga lang din, dumating sa isip ko yun. 7 beses nagsiselebrate ang Israel ng mga kapistahan at pagtatalaga ng Diyos. Binilang po yung mga dapat din natin i-celebrate together doon sa Sidar. Yun nga, 6 pa lang. Ano kaya yung nakapito? Pero this year nakapito tayo kasi nga yung isa, yung Jubilee na ikapitong buwan at sa ikasampung araw. Amen? Parang gano'n. Ikapito yun. Kung maupupunta natin. Pero next year kasi mawawala na yun eh. Hindi na yun ang magiging. So ano kaya? Bahala ng Panginoon kung ano ang itatalaga niya para sa ikapitong selebrasyon ng church para sa pagdiriwang. Pinapaisip ko lang kayo mga kapatid. Pinapaisip ko kayo, ano kaya ang dapat? Ano kaya? Dahil tayo ay gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos, gumagawa ayon sa panukala ng Diyos, at ang lahat ng ito ay mayroong shadow sa nakaraan. Amen? Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Tignan natin. Yaong nangyayari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Yung mga nangyari noon ay uulitin ulit siya ng Diyos kung paano siya magtatatag. Amen? Ang Israel ay itinatag niya, binigyan niya sila ng lupa. Amen? Tumawag siya ng isang tao, tapos pumunta ka ron.
ano binigay sa kanya? Binigyan siya ng isang lupa. Amen? Dinaanan ni Abraham yun. Pumunta ulit sa isang lugar. Nung nagkaanak siya, bumalik si Jacob, dumaan ulit doon. Na naginip si Jacob. Doon na. Sabi ni Jacob, ganda, ang lugar na ito ay kakilakilabot. At ang Diyos ay narito. Sabi niya doon. Doon niya sinamba ang Panginoon. Hanggang umalis ulit si Jacob at dinala sila ng Diyos ulit sa lugar na yun. At doon sila. Yung pamilya, dumami, bago silang dali ng Diyos sa Egypto ulit. Nung nagkaroon ng tagutom. Paano itinatag sila ng Diyos? Pagtawag at sa isang lupa. Amen. At yung lupa na yun, pinayaman sila ng Diyos doon. Amen. Pinayaman sila ng Diyos. Ganon din ulit tayo itatatag ng Diyos. Amen. Ganon din tayo itatatag ng Diyos sa isang lugar. Amen ba? Ang mga nangyayari, gagawin ulit ng Diyos. Mga ginawa niya sa kanyang mga lingkod, ganon ulit ang gagawin niya. Amen. At yun ang pamaraan ng Panginoon. So mayroon tayong pattern kung paano magtalaga ang Diyos. Kaya kung nung na-establish na ang Israel, yun, nagkaroon na sila ng kapistahan. Maraming kapistahan. Ito, tayo kaya, mga kapistahan na itatalaga ng Diyos para sa atin. Amen. Napaisip ka naman. Pwedeng gawin ng Diyos, pwedeng pangyarihin ng Panginoon. Amen. Yeah. This Foundation Day, February 4, amen, isa-celebrate sa dako ng Cedar. We hope to see all. Amen. And may isang linggo pa naman, mag-register na tayo para tayo ay makabahagi ng selebrasyon doon sa lugar na yun. Kaya yung mga nakaraan, siguro last year din, sinabi ko nga, na hindi tayo nakapunta ron. Sabi ko, sinabi ko sa sarili ko, every time na may okasyon, doon tayo. Amen. At yun naman ang pinangyayari ng Panginoon sa iyo. Tayo ay nakikisa sa lugar na yun, may pagkakaisa tayo sa lugar na yun. At ang pananampalataya ay bahagi tayo ng kanila din pananampalataya. Hindi tayo iba sa kanila. Amen. Tayo ay bahagi ng komunidad ng Cedar. Kahit na nandito tayo. Bilang niya na ang sarili niya doon. Yan ang ating pananampalataya at tayo ay magiging isa ayon sa kalwalhatian ng Diyos. Salamat sa Panginoon.